joyful we adore God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before me, opening to the sun above. Thou art giving and forgiving, ever blessing, ever blessed, wellspring of the joy of living, oceans out of happiness. Mortals join the happy chorus, which the morning stars began. Father love is reigning o'er us, brother love binds man to man. Ever singing, march we onward, victors in the midst of strife. Joyful music leads us onward in the triumph songs of life. Joyful, joyful we adore thee, God of glory, Lord of love. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po muli sa gawain ito na Prayer Covenant ng St. Paul UMC Tondo. Araw-araw po ito mula Lunes hanggang Sabado sa ganap na ika-6 ng umaga. So, bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos ang aming pasasalamat sa umagang ito sapagkat niloob mo na kami ay muling magkasama-sama sa isang layunin na ikaw ay amang sambahin sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong mga salita na magpapaalala sa amin ang mga bagay-bagay kung paano ka namin mapaglilingkuran ng may katapatan at kung paano namin mapapatatag at mapalalim ang relasyon namin sa iyo bilang aming Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan sa gawaing ito at hinihiling ko po na ipaunawa mo sa bawat isang makikinig ang iyong mga salita at yung tunay na mensahe na nais mo pong iparating sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong scripture, ang ating aralin sa umagang ito ay matatagpuan sa Bagong Tipan sa Lucas, Kabanatang 22, talatang 11 hanggang 20. Ganito po ang ating mababasa. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kaniyang pinaghati-hati ang mga iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. At sa talatang 20, gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kupang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. Dito po sa aklat ni Lucas, Kabanatang 22, mababasa po natin kung ano ang kaganapan noong gabi bago siya namatay. Ito po yung huling hapunan or Last Supper ni Jesus kasama ang kaniyang mga alagad na kanyang sinabi na siya ay nagagalak na makasalo sila sa hapunang iyon bago siya maghirap. Habang sila ay nasa hapag, dinampot niya ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanya itong pinaghati-hati at ibinigay sa kanila.
Sabi niya, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. At gayon din naman, dinampot niya ang kupa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kupang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Ito po ang dahilan kung bakit mayroon tayong communion o banal na hapunan na ginagawa po natin ito every first Sunday of the month. Bakit kailangan gawin ang banal na hapunan or Last Supper o communion? No, ito po ay mandatory. No, 'di ba sinabi sa talatang ating binasa, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. So ito po ay ipinag-uutos na gawin ito bilang pag-alaala sa ating Panginoon in remembrance of me, sabi po diyan. Hindi po ito isang ritual lamang, kundi may mas malalim pang pakahulugan sa atin. Dito po inaalaala natin ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus para tayo ay maligtas. Ito ay kapahayagan ng seryosong pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Siya ay nagbata ng hirap na dapat tayo ang maparusahan dahil sa ating mga kasalanan, pero ninais ng Panginoon na siya na lamang, no? Inako niya sa madaling salita yung ating kasalanan na dapat tayo ang maghihirap or tayo po ang magbabayad ng kasalanan ito. Pero dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, no, siya na po ang umako, no? Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya napakalaking bagay, no, sa buhay po natin ang alalahanin ang ginawang ito ng ating Panginoon. Kaya alam po natin na seryoso, no, yung pagmamahal ng Diyos, no, sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi po niya tiningnan ang ating mga karumihan at sana po kung sincere ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, tayo po ba ay sincere din sa pagmamahal sa ating Panginoon? Siyasatin po natin ang ating mga sarili. Gaano natin pinahahalagahan ang ginawang ito ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So dapat po nating malaman na ang paglapit po natin sa dulang o sa banal na hapunan, no, ay dapat alam po natin kung bakit, no, at ano po ba ang dapat nating gawin bago or isipin bago natin gawin ang pagtanggap ng komunyon. Ang sabi po sa aking nabasa, kailangan lumapit po tayo sa ating Panginoon ng may kababaan at buong katapatang humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan upang maranasan po natin yung presensya ng banal na Espiritu. Renew your commitments to God. No? Dito po, pasalamatan natin ang Diyos. Aminin natin na tayo bilang tao, no, meron po tayong kanyang-kanyang kahinaan. Lagi tayong tumatalikod sa Kanya, paulit-ulit tayong nagkakasala. Kaya hilingin natin sa Diyos na tulungan tayo na makita ang ating kamalian at humingi ng kapatawaran. Malaki po ang epekto sa atin ang ginagawa nating pagdulog sa dulang ng ating Panginoon. Ipinapaalala po nito sa atin ang dakilang pagmamahal, pagsasakripisyo niya para sa atin at ang kanyang pagtatagumpay sa kamatayan. So pasalamatan po natin ang Diyos sapagkat minahal niya tayo ng tapat at alalahanin lagi natin habang tayo'y nabubuhay na ang Panginoong Hesus ay namatay dahil sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Para tayo ay maligtas. Kaya nang siya ay nabuhay sa mga patay, tayo rin ay nabuhayan ng pag-asa na makakasama natin ang Diyos sa Kanyang kaharian. Hilingin po natin na tulungan tayo na mamuhay ng may kabanalan. So tayo po ay manalangin.
Salamat po, Panginoon, sa panahong ibinigay niyo po sa amin upang mabago namin ang aming maling pamumuhay. Kailangan ka po namin dahil ikaw lang ang makapagbabago sa aming buhay. Salamat po sapagkat di mo kami sinusukuan. Di mo kami iniiwan at pinagtitiyagaan mo kami hanggang sa makita namin ang aming kamalian. Lagi mo pong ipaalala sa amin na ikaw ang Diyos na tunay na nagmahal sa amin at tulungan kami na manatiling tapat sa aming paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Ituro mo po sa amin ang tamang hakbang sa aming gagawin at makasunod kami sa iyong nais. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala at nawa ang banal mong Espiritu ang laging pumatnubay at mga laga sa amin at sa buo naming sambahayan at ganoon din sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo na aming Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.